Mga babibigat na kaso laban sa isa sa mga lider ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Dueñas, ibinasura ng korte sa Amerika. Si Hannah Jane Sanso sa detalye ng balita. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang human resources head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Siquibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking. No? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes si Dueñas at na kanyang abogado na si Attorney John Littrell, habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. At binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special I think procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawiang palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niyang sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibuloy. Pinaka-importante, Ina, no, na gusto naming bigyang linaw. Si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Siquibuloy or sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. At it does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect, no, or prejudice, no, yung kanyang mga kasamang akusado doon sa mga charges na yon, lalong-lalo na kay Pastor Siquibuloy.
Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news sumang intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo Siquibuloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Medyo malayo naman sana sa logic, no? Kung may nagkaroon ng si Marisa doon, i-relate mo kay Pastor. Maliban na lang gumawa ka ng fake news o intriga, no? May mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yung kanyang mga kasama akusado. And under our Constitution, Ina, the presumption of innocence, no, prevails, di ba? Until you are proven guilty beyond reasonable doubt. So wag po natin babalik rin or bibigyan ng maling interpretasyon ang batas, no, lalong-lalo na ang ating Constitution. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Dueñas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging katapatan at sinseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa ring nangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman ayon sa KOJC, patuloy silang susunod sa tamang proseso sa buong tiwalang ipinapaubaya ang lahat sa kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.